Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan nyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, ever. Praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. Let's praise the Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Hashtag BBF. Ayan, syempre, hello naman sa mga kakatapos ng mag-exam. Hello sa mga Asianistas dyan. At yan, dahil tapos ang exam, alam ko lahat kayo medyo stress. Pero dahil Friday na ngayon, kalimutan muna lahat ng stress at lahat ng pagod dahil Hashtag BBF na. At dahil Friday night ngayon, magsama-sama po tayo sa isang oras ng kwentuhan, kantahan at tugtugan dito lang sa Hashtag BBF. Para po sa inyong mga pabate at para sa inyong mga pre-request, text lang po kayo 0946-8288235 or 0917-9284843. Again, 0946-8288235 or 0917-9284843. Ayan, at sa lahat po ng gusto po kaming makita online, punta lang po kayo www.qstream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. We will lift our voice and say, Again, www.qstream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. all creation worships you. We will live to glorify you, I will sing my song to you. Let worship rise. We will worship every nation, every culture. We'll say Jesus. Sing Jesus. Jesus. Yeah. No sweeter name. Ayan, hello po sa lahat po ng nakikinig at nanonood via Ustream.tv. Hello po dyan sa mga kamag-anak po namin nandyan sa Angeles City, Pampanga. Hello din po kay Kuya Jenrev Luciano of Arizona. Hello din po kay Mami Sol Magpantay Evangelista at kay Kuya Edmond Evangelista. Happy listening. Higher, no other name, yeah. There's no other name forever and ever. I'll worship and no other name that can heal you. Oh, that can free you. No other name, yeah. That can praise the name. No other name. Come on, say it.
No Other Name by Freddie Rodriguez. At syempre, susunod na po dyan ang ating next song live. Kakantahin po ng BBF team. So, You Are Good by Israel Houghton. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Is anybody gonna join the Lord tonight? Sing it! You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. And in your love I found, and I have joy. Whoa, come on! You took away my pain. You turned my mourning into dancing. And I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, hey! Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop, and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good, Lord. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Masayang pagbati po mula po sa BBF team. Binabati po namin lahat po ng mga nasa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga sasakyan. Ganon din, hi to Kuya Greg sa Davao. Kumusta po kayo dyan? Ganon din ang sina Brother Lito, Flora, at ang kanyang wife, si Ate Lynn. Yan. Maligayang pakikinig po. God bless you po. Ganon din sa pamilya ng Buno family, Ate Doti, Kuya Charlie, at sa kanila po mga anak. Ganon din, binabati ko po ang aking kaibigan na nakikinig, nanonood, si Pastor Jan Catalbas at si Mami Ami. Excited kami na makasama kayo next Sunday dito sa Bataan. So, salamat. I hope na maging masaya ang ating fellowship.
At I hope na napagpapala din kayo sa inyong pakikinig ngayong gabi na ito. So maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat. Lagi niyo pong tatandaan, gaano man po kahirap, kasalibukot ang inyong mga sitwasyon ngayon, ang mga pinagdadaanan, huwag niyo pong kalilimutan na ang Diyos po ay nagmamahal noon, ngayon at magpakailanman. Ganon din kay Ate Mabel sa Dubai, God bless po. Kay Ate Sol at kay Kuya Edmond at kay Jen. Maraming salamat po mga kapatid na nagmamahal sa gawain ito. Pagpalain po kayong patuloy ng ating po Panginoong Diyos. God bless you all. Okay, good evening po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig ng ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. So, every Friday, mapapakinggan niyo po kami dito po sa 98.3 FM, Smile Radio. This is only here sa Bataan. Pero kung outside Bataan po kayo, kanina po ay in-announce yung ating link sa internet para makapakinig din po kayo kahit nasaan mang dako po kayo ng daigdig. Yan, mararating po kayo ng ating program. So, tonight, it's part 2 ng ating topic last Friday na ang title po ay Don't Be Deceived, Just Believe. But before that, nais ko pong mag-good evening sa aking mga relatives dyan po sa Parang, Bagak. Ayan, kina Nene, Kanta, at yung pong pamilya nila. Mamaya, batiin ko pa kayo ulit. Sina Ate Jane at Ate Lita Vicente dyan sa Lote. Kasama si Matthew at saka si Tim. Yan. See you on Sunday. At saka binabati ko rin yung mga naka-live streaming ngayon. Si Febe. Nasa Makati si Febe. Nasa Makati, hello. At saka yung kanyang baby Jeremiah. Hope to see you next week. Saka si Rina. Rina Tabamo ng Dubai. Yan, sa UAE. Yan, hello. At saka sino pa ba yung mga nandito? Nag-text. Yan. Si Hana Santiago at ang kanyang mama, si Ate Aso na nasa Taguig. Yan. Hello sa inyong lahat. At saka si Hana at saka si Abigail Abanes na friend ng mga anak ko. Hello and good evening sa inyo. At nais din naming mag-good evening kay Ate Feli Salvador dyan sa Puerto Rivas. Yan. We declare healing sa iyo, ate, and I hope mabisita ka namin. Thank you. Yan. At saka si Ma'am Pepper ni EJ. Hello daw and good evening. Ayan. So, pagpapatuloy po tayo. Don't be deceived, just believe. Sabi ko nga po sa inyo last week, yung Colossians 2 verse 8, nakalagay doon, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Sa Tagalog po, sabi sa Colossians 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Ayan, kasi nga, sabi nga natin last Friday, yung mga tradisyon, inaalis niya yung epekto ng Word of God sa ating mga buhay na sinasabi sa Mark chapter 7 verse 13, making the Word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. So, maraming ginagawa po ang kaaway sa atin na nagiging dahilan para tayo manlumo. Ulitin ko po, yung palagi naming sineshare sa inyo every Friday,
na yung mga karamdaman, yung mga pangyayari sa buhay natin na hindi okay, mga circumstances, hindi po galing yan kay Satan. Ay, hindi galing sa Panginoon, kundi kay Satan. Never niyang bibigyan ka ng mga bagay na lalo bang maglalayo sa iyo sa Kanya. Sa paniniwala sa Kanya at saka sa pagmamahal niya, hindi siya gagawa ng mga ganon. Kaya nga ikinarga na niyang lahat sa katawan ni Kristo, ang lahat ng kanyang galit sa kasalanan ng tao, para hindi na natin danasin yung matinding kaparusahan. Ngayon kung dumadanas man tayo ng mga circumstances, ito yung iba ay dahil sa ating mga kapabayaan or negligence. Meron tayong mga dinesisyonan before na ito yung naging bunga ng ating mga circumstances. Maaring nung mga panahong nagdidesisyon ka, yun yung mga panahon na dinadaya ka ng kaaway, pinapakita sa'yo na yun ang magandang desisyon. Pero later, ma-realize mo na hindi pala yun yung tama, so may mga circumstances ka na nararanasan. So, ang dulo pa rin noon is mga pandaraya or deception ng kaaway para sa atin. Para ilayo tayo sa paniniwala that God is awesome, that God loves you so much, at saka na siya ay mighty and powerful, na kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon. Gaano man to ka-imposible sa palagay mo. Okay? So, sabi doon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, "For the God of this world has blinded the unbelievers' minds, that they should not discern the truth, preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ the Messiah, who is the image and likeness of God." So, yun talaga ang purpose niya. Ang bulagin, ang isip ng mga hindi mananampalataya, nang sa ganon, hindi sila talaga maniwala, para patuloy silang mamuhay ng ayon sa kalakaran ng mundong ito o sa mga tradisyon. Okay? Pero kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, nasa iyo si Kristo at ikaw ay na kay Kristo. At yun ay napakagandang balita. Hindi po yun simple na parang andito lang siya sa puso mo na lagi mo siyang naisip, or naniniwala ka na andyan siya, palagi mong kasama. It's more than that. Kasi pagka yung sinasabi nating you are in Christ, if you believe in Christ and His finished work on the cross, yung ibig sabihin ng salitang in Christ, Christ dwells in you and the Spirit of God is in you. And therefore, you can do all things through Christ who gives you strength. And one thing more is, yung power, nandito lang sa kaloob-looban mo. Power to heal you, power to give you strength, power to encourage you kahit sa nakapanglulumong sitwasyon mo. Power to give you joy kahit na sabihin natin sa iyong sitwasyon parang wala kang sukat ikakasaya sa buhay, dahil para bang kumbaga lahat na lang ng mga pangit sa sitwasyon mo sabay-sabay na nangyari. Pero yung joy ni Lord, yung the Spirit of joy, magmamanifest pa rin as long as you believe in Christ and His finished work on the cross. Sabi nga sa 1 John chapter 5, verse 12, "He who has the Son has life." Okay? He who does not have the Son of God does not have life. Okay? So, ibig sabihin, pag wala ka kay Kristo, pag wala si Kristo sa'yo, wala kang buhay. Maring sabihin mo, humihinga naman yung mga hindi naniniwala kay Kristo. Yes, they have body and soul, but they don't have the Spirit of God in them. Kasi kapag hindi ka in Christ at hindi ka naniniwala kay Kristo at sa tinapos niyang gawa dun sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, you're not in Christ and the Spirit of God is not in you. Okay? So, iba yun, mahirap. Kasi alam nyo ba yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Napakatindi ng kanyang ministry sa bawat isang mananampalataya. Kasi yung Holy Spirit, yun yung magdadirect sa'yo. Ipapakita niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, although the choice is still yours. Pero andyan siya para i-guide ka, turuan ka, i-comfort ka sa panahon na nalulungkot ka. Bigyan ka ng joy, bigyan ka ng peace, kahit na parang ang hirap hanapin sa sitwasyon mo yung joy and peace.
So, grabe yung ministry ng Holy Spirit. So, importante, lagi tayong nananampalataya, lagi tayong aware that Christ died on the cross for you. At nung after 3 days na-resurrect siya, bumangon siya mag-uli, nabuhay siya mag-uli, kasamang nabuhay ang iyong pagkatao, yung Spirit ng Lord in you. So, yun yung pagiging bagong nilalang. Yun yung pagiging new creation. Sabi ko nga last Friday, it's not attending a church, born-again churches, born-again ka na. So, or Kristiyano ka na. Importante kasi, nananampalataya ka kay Kristo, na nagbigay ng kanyang buhay, para sa iyo, para sa akin, para sa iyong kaligtasan, for the forgiveness of your sins, at syempre para magkaroon ka ng buhay. Buhay na ganap, buhay na kasiyasya, at buhay na walang hanggan. And quality life dito sa lupa. Quality life, hindi ibig sabihin, kasi minsan pag sinabi natin quality life, para bang lahat ng luxuries nasa iyo. It's more than that. Kasi pag sinabing quality life in Christ, lahat ng aspeto ng buhay mo, mai-enjoy mo. So, yun yung aming laging prayer ng aming family na yung lahat ng aspeto ng buhay namin, ma-enjoy namin. And we declare and we believe and we pray na napakalapit na nun, napakalapit na. Although, nag-enjoy naman kami sa isa't isa, sa aming family, sa aming ministry. So, we hope to enjoy more of God sa mga susunod na panahon. Yan, maging sa financial side, sa financial aspect ng buhay namin. Yun. So, marami pa. Okay, sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 4b. The spirit that is in you is greater than he that is in this world. Kanina sabi natin yung sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world has blinded the unbeliever's mind. Okay? Pero kapag ka nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, the Spirit of God is in you. Kanina, pinag-usapan natin yon. The Spirit of God is in you. Sa Romans chapter 8 verse 9, may nakasulat po dito, basahin ko po. Sa Romans chapter 8 verse 9, sabi po doon, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Okay? And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So, kapag nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, yung Spirit of God is in you. Ayan, kagaya ng ating binasa. So, ibig sabihin, if the Spirit of God is in you, it is greater, far greater than pinagsama-samang espiritu ng world na ito, spirit ni Satan at ng buo niyang kampon, mas malakas pa rin yung Spirit of God that is in you. And doon lang pag maiisip mo yon, tapos nasa sitwasyon ka na para bang talunan ka, na parang hopeless situation, yung sa'yo, parang ang hirap-hirap, parang kang umaakyat sa matarik na bundok. Pag naisip mo yon, that God is in me, the Spirit of God is in me, Christ is in me, so ano yung hindi ko kayang gawin? Ano yung hindi ko mapagtatagumpayan? Pero alam mo, lalakas ka, overcome mo yung lahat ng iyong pinagdadaanan as long as you believe that Christ is in you and you are in Christ. Kaya nga lagi nating sinasabi, every day, make that declaration sa puso mo, sabihin mo, I am in Christ. I believe in Christ and I believe in His finished work on the cross. Jesus saves me, kaya yung Spirit of God is in me. Christ is in me. Hindi ako mag-isa, lagi ako may kasama, may tagapagtanggol ako, may nagmamahal sa akin. Merong nandito, may buhay na nasa kaloob-looban ko. So, diba, that's enough assurance na kaya mo. Kaya mo mapagtagumpayan. Okay, sabi nga natin, this is part 2 ng ating pinag-usapan last Friday. Do not be deceived, just believe. Okay? Ano ba yung mga deception kasi ng kaaway sa atin? So, ating tingnan yung mga deception ng kaaway at ano ba talaga yung katotohanan.
Okay. Sa aspeto ng pananagumpay, paano i-view ng kaaway yung success? Okay? Alam nyo, ang imbitasyon ng mundong ito, believe in yourself. Laging ganon. Kailangan meron kang self-confidence. Oh, familiar sa inyo yan. Bata pa kayo, sinasabi na yan sa inyo palagi. Yan yung laging encouragement sa bawat isa para magtagumpay. Believe in yourself. Kailangan meron kang self-confidence. Akala natin, okay yun, diba? Akala natin, yun talaga yung susi. But, that principle of this world will lead you na mas maniwala sa sarili mo, sa kakayanan mo, sa talino mo, other than believing God. His power, His wisdom, His strength. Okay? And His resources. Ang importante, you humble yourself to the Lord. Paano ba pag sinabing, ano ba yung humility in God? Paano ba yung humility in God? Yung bang awang-awa ka sa sarili mo, o sising-sisi ka ba sa mga kasalanan mo, o liit na liit ka ba sa sarili mo? That's not humility. Humility in God is, it's 100% dependence on God. Para bang, you are setting aside your own strength, isinasantabi mo yung sarili mong talino, sarili mong kaparaanan, sabihin na natin sarili mong diskarte, itinatabi mo yon, at ang inuuna mo, ang mas malakas at mas importante at mas priority mo sa iyong buhay is the wisdom of God, the ways of God, the plans of God, the strength of God, the resources of God, yung mga provisions niya, yung lahat ng kaya niyang gawin. And you know, compared to a genius, grabe kung gaano katalino ang Panginoon. The Spirit of God who is in you, kapag yung talino ng Spirit na nasa iyo, ang mas binigyan mong kahalagahan sa buhay mo, mas marami kang magagawang katagumpayan. Mas marami kang ma-achieve na success. Okay, sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future." So, ang plano ng Lord is pagtagumpayin niya tayo. Sa kanyang kaparaanan, iba yun eh. Ang tagumpay kasi ng Lord ang daming bonus-bonus. Yung hindi ka lang basta inangat ng position, kundi inayos din yung relationship mo with your co-employees. Hindi ba yung na-promote ka nga, may kaaway ka naman. Diba? So, iba si Lord pagka nagbigay siya ng blessing. Yung kanyang success, talagang ang sarap namnamin. Sabi din sa Joshua 1:8 na if you meditate the word of God, you will be prosperous and you will have good success. So, good success ang minention doon kasi ito yung success na talagang sabi ko nga kanina, pagka ang Lord nagbigay ng success sa iyo, it's something that ang sarap-sarap namnamin. Parang mai-enjoy mo siya talaga. Okay? So, stop believing in yourself. Huwag ka na magkaroon ng self-confidence, but have your confidence in God. Trust Him completely. Sabi nga ng Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path." Okay, so ano pa? Ano pa yung mga deception ng kaaway? Sa aspeto naman ng karamdaman, kagalingan, at sumpa. Okay, madalas sinasabi ng marami, ayan, kaya ka nagkakasakit, pinaparasahan ka ng Diyos, pinapalo ka, kasi dami-dami mong ginawang kasalanan. Minsan sasabihin pa ng mga kasama natin sa bahay, ay nako, dapat sa'yo pinapagalitan, kaya nangyari sa'yo yan, ikaw ang may kasalanan yan. Okay, minsan naman talaga, kaya tayo nagkakasakit, is kapabayaan natin sa ating kalusugan. Pero yung ibang sinasabi nila na ito'y bunga ng mga kasalanan natin, ito'y kaparusahan ng Diyos, ito'y paraan ng Diyos para parusahan tayo dahil meron tayong mga ginawang kasalanan. At
ang isa pang sinasabi is sumpa ito ng lahi mo. Okay? Sumpa ng lahi mo kasi yung mga ninuno may ginawang mga kasalanan. So may sumpa o merong namatay na mga kaanak na hindi naalala sa panahon ng kanyang kaarawan nung siya'y nabubuhay dito. So nagkakaroon ng sakit yung pamilya. So ito nga po yung ating binabanggit na masyado tayong nadadala sa mga paniniwala ng mundong ito, mga nakagawian. Kaya nga, di ba meron pa ring mga lugar ngayon sa norte na kapag merong may sakit sa pamilya, nagkakatay sila ng baboy o ng baka o ng kambing, kalabaw, kinakatay nila yung kanilang mga alaga, mga katulong nila sa bukid, kasi naniniwala sila na kapag hindi nila ginawa iyon, ay hindi mapapatawad yung kasalanan ng kanilang lahi at hindi gagaling yung may sakit. Parang inaalay nila yon sa mga espiritu daw na nanggugulo sa kanilang pamilya. Tingnan nyo po sa ganitong tradisyon, nawawala tuloy sa ating isipan yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ba yung katotohanan ng salita ng Diyos? Sabi po sa Galatians chapter 3, verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So, tingnan nyo po iniligtas na tayo ng Panginoong Hesukristo, ni-redeem na niya tayo sa lahat ng sumpa ng hindi pagsunod sa batas. Kung yung mga ninuno man natin hindi sumunod sa batas, yung sumpa ng hindi pagsunod ay hindi na po natin tatanggapin, hindi na natin dadanasin. Pero kung bakit may mga sumpa na nakakarating pa rin, kagaya ng sumpa ng karamdaman, sumpa ng kahirapan, ito yung mga pandaraya ng kaaway. Pwede siyang manggulo sa atin, pero hindi niya pwedeng anong term ko doon, i-overpower yung iyong pagkatao kasi Christ is in you, the Spirit of God is in you. Kailangan lang tatayuan mo yung katotohanan na si Kristo na sa iyo, iniligtas ka na niya sa sumpa. You don't need na magkatay pa ng mga hayop na ginagamit sana sa paghahanap buhay o sa pagsasaka. Hindi mo na kailangang katayin yon para yung dugo noon ay pangbayad ng kasalanan. Kasi alam niyo po, merong isang tao na nagbubo ng kanyang dugo. Sabi nga po sa Romans chapter 5, verse 17, For if by one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So meron ng isa na nagsakripisyo, na nagbayad ng lahat ng disobedience na nagawa ng tao. Okay? So may nagbayad na noon, dugo ng isang maharlikang Diyos, dugo ng maamong tupa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi din po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who himself bore our sins in his own body in the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness. Take note po, by whose stripes we are healed. So, yung pong mga latay ni Kristo na dinanas niya at dugo niyang nabubo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago, kasama ang anumang sakit natin sa panahon natin ngayon na pinagaling, na binayaran yung ating kagalingan. Kaya nga lamang po ay lagi nating iniisip na parusa ito ng Diyos, dapat ko itong adanasin dahil minomold niya ako, tinuturuan niya ako. Mali po yun, mali po yun. Kung ang sakit ay naglalayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon, bakit niya ibibigay ito? At kung siya'y nagbubunan ng kanyang dugo, nasugatan na siya ng napakarami, bakit kailangang hayaan ka pa niya na mahirapan ngayon? Kaya kung tatanungin niyo po ako ngayon, kung gusto kanyang pagalingin sa anumang sakit na inapaka-imposible na dinaranas mo ngayon, kung tatanungin niyo po ako, the answer is yes.
gusto ng Lord, gumaling ka because He is our great physician. He is our healer. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you, and I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal my disease. I trust in you, Lord. I trust in you.
sige po, siguro po marahil ay mag-stop muna po ako sa pag-share ng message at this point, and I would like to pray po doon sa lahat po ng mga nakikinig na nasa kanilang tahanan, na meron pong mga karamdaman. And gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, ang gusto po ng Panginoon na pagalingin kayo. Hindi po niya yan ibinigay para pagdusahan niyo po. Hindi po siya ang nagbigay niyan, kundi mga ginagamit po yan ng kaaway para manghina tayo, para malungkot ang pamilya, na napakahalagang institusyon para sa Panginoon. At gusto niya ilayo yung paniniwala natin that God is mighty and He is our great healer. So nais ko po na lahat din po ng mga nakikinig ngayon, na nais pong nandiyan sa kaninyo pong mga iPads, cellphones, FM radios, kung makisabay po kayo, ipanalangin po natin ang lahat po ng mga nakikinig ngayon na nasa banig ng karamdaman, and lahat din po ng may mga dinaranas na sakit ng kalooban. If you need emotional healing, then samahan niyo po kami sa pananalangin. At gusto ko din po kayong i-assure na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. At kung iniisip niyo po na yan ay kabayaran ng lahat ng mga kasalanan na ginawa niyo before, 2,000 years ago pa po, nagpatawad na po ang ating Panginoon. Nagbubu na po ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, naghandog na ng kanyang buhay ang ating Panginoong Jesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. So, samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At alam ko po, mahal niyo po ang bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, maging sino man po sila. Dahil ang pagmamahal mo po, hindi po ito nanunukat ng aming estado sa buhay, ng talino namin, o laman ng aming bulsa, o yung mga ginagawa namin, kundi mahal mo kami dahil tinitingnan mo kami kay Kristo. Dahil si Kristo ay nasa amin at ang tingin mo sa amin, kami iyong mga anak. Salamat po sa pananampalatayang ibinigay ng Panginoong Hesus sa amin. Dahil doon, nagkaroon kami ng tagapagligtas, nagkaroon kami, the Spirit of God is in us. At sapat na po yung assurance sa amin that you will never leave us nor forsake us. Lalo na sa panahong kailangan namin ang kalinga ng aming mapagmahal na tatay. Lord God, lahat po ng mga nakikinig ngayon na nasa banig ng kanilang karamdaman, nagdideklara po kami ng healing, O Lord God, right now in the name of Jesus. We declare and decree, Lord God, na yung iyong mapagpagaling na kamay, yung mapagmahal mong yakap, Panginoon, madama ng bawat isa sa kanila. And that embrace will give them assurance, O Lord, na mahal mo sila, na nandiyan ka lang, waiting for them to trust in you, to believe in you, that you have already paid for their healing, Lord God. Their healing is paid in full. Lord God, we declare complete healing po sa aming Daddy Doming, Panginoon, na ngayon ay nasa Lubao. We declare, Lord, na yung kanyang kanang legs, Panginoon, ay makalakad na po, Panginoon, dahil salamat po dahil okay lahat ang kanyang mga vital signs, okay din po yung kanyang lahat ng mga tests. Yun na lamang pong right legs niya, Lord, we declare it will have a life to walk, Panginoon, and yung mind niya, Panginoon, makayang i-command yung kanyang binti, Panginoon, para makalakad. Complete healing din po para kay Kent, Lord God. Salamat po sa new kidney na ibibigay mo po kay Kiel para complete healing na rin po para sa kanya. And complete healing and recovery din po kay Tatay Ed at saka kay Nanay Evelyn. Salamat dahil hindi mo po pinatagal ang kanila pong mga karamdaman. Ganon din po, isang magandang kalusugan sa lahat ng panahon kay Nanay Lucy Santiago. Iyamang alam mo, Panginoon, na siya'y mag-isa lang sa kanyang tahanan, pero alam namin, laging niyang sinasabi, hindi siya mag-isa. Kasama niya kayo, kasama niya ang mga anghel mo.
Ganon din po si Saria, Panginoon. We declare healing, Lord God. Ganon din po kay Ate Sol. Complete healing po kay Ate Sol. We want miraculous healing, Panginoon, para kay Ate Sol. Kung hindi man po siya payagan ng kanyang insurance na maoperahan, Panginoon, sa iyo, Panginoon, instant healing, kaya mo pong gawin para sa kanya. At yun po yung aming inaasahan, Panginoon. Kalakasan din po para kay Kuya Edmond, Lord God. Ganon din, Panginoon, kay Jeff Camus na nasa Cincinnati, Ohio. We declare healing upon Jeff, Lord God, sa kanyang buong katawan. And we declare that all pains will be gone, Panginoon, right now in the name of Jesus. We also declare healing, Panginoon, and strength and long life, O God, kay Ate Feli Salvador, ang mama po ni Ma'am Pepper, Lord God. We declare healing, Lord God. Iba yung lakas, Panginoon, iba yung lakas para sa kanya at sigla, iba yung pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iyong kagalingan kay Ate Mila Ongkingko at sa kanyang tatay, Panginoon, kay Sister Marites and Sister Teresa Mangliwan, kay Ate Magda Palomares ng Vegan Ilocos Sur, ganun din po kay Bebot Kicho, at kay Mira Felipe Pineda ng Tarlac, Panginoon. We declare healing be upon them, Lord God, and we declare every time na nararamdaman nila yung pain, physical pain, Panginoon, sa kanilang katawan, we declare, Lord, yung haplos ng iyong mapagpagaling na kamay, your comforting hands, your warm embrace, Panginoon, na siya nilang maranasan, Panginoon, right now in the name of Jesus. And we plead the blood of Jesus, Lord God, applying doon sa mga part ng kanilang katawan, Panginoon, na nangangailangan ng iyong kagalingan, Panginoon. We declare na lahat ng kanilang mga internal organs, lahat ng mga parte, Panginoon, na nakakaranas sila ng pain, we declare that they will all function well, Panginoon. They will all function well. Salamat, Panginoon. Maging yung mga nakakaranas ng mga emotional crisis right now, Lord God, we declare na makatawid po sila, and we declare your wisdom, Lord God, be upon them, na yung every step, Panginoon, na kanilang gagawin, every choice that they will make, Panginoon, papunta po doon sa ikaayos, Panginoon, ng kanilang mga nararanasan. And we declare the work of the Holy Spirit be upon them, Panginoon, yung comforting power of the Holy Spirit, Lord God, maranasan nila right now. Embrace them all, Panginoon. Lahat po sila, akapin mo po sila ng iyong pagmamahal, maranasan nila, Panginoon, na yung kapangyarihan, Panginoon, ng yung pagmamahal ang siyang tunay na magpagaling po sa bawat isa sa kanila. At maging yung mga hindi po namin na-mention, Panginoon, maging hindi man po namin sila kilala o hindi sila nag-text sa amin, Panginoon, hindi sila nag-PM, but Lord, kilala mo sila, you know who they are, alam mo kanilang dinadanas ngayon. Una sa lahat, Panginoon, let them know na mahal mo sila at pinatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan at gustong-gusto mo, Panginoon, na sila ay pagalingin. We also pray, Panginoon, na yung mga merong decision na gagawin, Panginoon, kayo po ang lahat ang bahala sa kanila. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Gave me courage to believe that all your goodness I will see.
Ayan, binabati po namin ng happy listening ang mga BBF team na hindi namin nakasama katulad nila Kuya Ian, Luis, Brian, Sherwin, Gleda, Justin, Carlo, Rain, Rafael, Marvin, Frankie, Persan, Kyra, Alec, Michelle, Hazel, Diane, Trisha, Gado, and Mac Tyler Yee. Hello sa inyo. Ayan, syempre, happy listening po kay Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, Nanay Lucy, Ate Nora, Kuya Junior, Ate Grace, Kuya Elimar, Tatay Lando, Mami Mila Santiago, Belen, Henry, Abigail, Chame, Cyrus, Chuchay, Mer Diaz, Malu, Trixie, Thea, Tess, and Maria Margalio. At syempre, happy listening din po kay Saria. Hello! Ganon din po sa mga relatives namin from Angeles City, si Daddy Doming, Mami Helen Tabamo, Tita Sins, and Charmaine Tidy. Ganon din po kay Cindy and Ate kay Kuya Pong. Yan, hello po kay Ate Irene, kay Julie, Justin, and Shane Baleno. Hello din po kay Ate Lisa, kay Ramas, Aubrey, and Albi Izon. Esther Sigua of Samal, Lisa and Joy Barros, Grace De Guzman, Jack, Nika, Micah, Gio, Kim, JJ, and Zed Magpantay. Kuya John Revoluciano, happy listening. Kuya Ian De Leon of CLBNHS, happy listening. Para bang nagbabalik ng gabi. Hello sa Metanoia Band, Japet, Moen, and Abigail. Iyong kamay, ang dayong sayaw. Hello po kay Vinny Rose Diwa. Paslang people. Hello and good evening kay Ate Sol and Kuya Edmond. Asang pinapabati po nila si Ate Dory and Kuya Boy Alzate, Uncle Junior, Remy Evangelista, Lola Maria, Grace, and Beth. Ayan, good evening po sa inyo. At ganun din po kay Ate Mila and AJ Ongkinko at hello kay Aaron. At hello sa aking inaanak na napakaganda, si Ezel Reyes ng Orani. Ayan, at kay Ate Christy. Ayun, binabati ko po si Tita Bebe ng Canada, Montreal. At sila ate po yung mga nandyan, si Aleli, si Ate Lindsay, si Ate Mika, si Jello, si Aleli. At binabati ko rin po yung mga pare ko dyan sa Generics Pharmacy, si Ate Grace po, si Kuya Noel, si Kuya Lionel. Ayun po. Ayun, binabati ko. Last ko binabati si mama ko, yung pinakamaganda kong mama. Hello and good evening po kay Ate Joy and Kuya Bernard Tuason at yung aking si paring Ricky Gatdula dyan sa Doña Francisca. Dayong sayaw tayo. Happy listening po kay Ma'am Pepper, Tan, at sa kanyang family. Dayong sayaw tayo. Hey, paslang people. Wala ba kayong kamay? Dayong sayaw. Binabati ko nga po pala si Mama Weng saka yung dalawang kapatid, si Dwight saka si Tenten, dyan sa Puerto Rico. Binabati ko rin po si Tita Sin saka si Charmaine, dyan naman sa Angeles. Nakakahawa ang tempo. Ayun, binabati ko po rin po si Nanay Meli tsaka sila Gado. Pauwi na po mamaya si Gad. Hello kay Ate Lilia sa California. Ayan, binabati po namin ang lahat ng mga nakikinig po dyan sa mga ukay-ukay and yung mga nagbabantay po sa mga sari-sari store nila, yung mga estudyante at mga magulang na mas pinili pong makinig dito kaysa sa manood ng TV. So alam ko po na nakinabang po kayo ng malaki. So patuloy po nating panghawakan yung pagmamahal po ng ating Panginoon at lahat po tayo ay pinagpala na pong lahat. So binabati ko rin po ang aking po mga kapatid na eto na po yung parang nagiging church din nila, si Hazel and Eileen. Hello po. Hi, And yan. At tapos po, syempre, Maguga Group, hello sa inyo. Hello din kay Albi and Aubrey din ng Dubai. Ayan, at sa aking hipag,
kay Emeline Ruiz at saka kay Marlon Ruiz Pantaleon. Yan, hello. Hello. Hello kay Cynthia na nakikinig ngayon. See you tomorrow. At saka yung aking kamukhang pamangkin kay Charmaine. Yan. Hello sa inyong lahat. Yan, hello po kay Tita Cynthia Tidy and Charmaine Tidy. Here and now, make it loud at the top of our lungs. Hello kay General Luciano at kay Ian De Leon. I miss you. At sa aking kumare, Rosie Ocampo, sa kanyang apo. Ayan, hello. Hello po, Ninang Rosie. And oh, never stop loving you. Come on. Yung basahin ko lang po yung next timing topic nyo. Scheduled ako tomorrow. Stress Echo sa Manila. Praying for good results. Kasama mo kami sa prayer dyan. Our hearts will come alive as we declare your praises. Come on. Hello kay Lian Cristel at kay Lian Giselle Olaya. See you tomorrow. Ay, sorry. See you on Sunday. At happy birthday kay Pastor Lenen ng Dinalupihan. At happy birthday sa aming pamangkin kay Glenson Ken Tabamo dyan sa Lubao. See you bukas. Binabati po namin si Mami Rowena Tolentino, Mami Gloria Tapan, Nanay Meli Pabustan, Ate Jane and Kuya Bernard Laconsay, at si John Ber and Raisa. Hello sa inyo. Hi, hello. So, kita-kita po tayo sa linggo na sama-sama mag-celebrate sa goodness ni God. At ganoon din, excited kami na makasama bro, si Pastor Jan sa next Sunday. Hello Okay, po so- sa lahat ng taga Roy Plaza, Dipolog City. Hello po. Okay, nice ko lang pong i-share yung 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. So siya na po yung naging sin offering para sa atin. And Ephesians 1:7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. So celebrate po natin. We are all forgiven and we are all healed by the blood of Jesus, by the stripes of Jesus. So salamat po sa inyo pong pakikinig, lalong-lalo na po sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa atin pong program. Bountiful harvest po sa inyong lahat. Kasama po namin kayo sa ministering ito para abutin silang lahat ng nakikinig. Maraming salamat po. And palagi po kayong makinig ng #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. This is every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. Lagi po namin ina-announce yung link ng live streaming. Palagi po kayong makinig and text us po with your prayer request. Text us po with your comments and suggestions, 0946-8288-235 or 0917-928-4843. So good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat. Always remember, mahal po kayo ni Daddy Lord. Hindi lang po ngayon, kundi forever. Keep on listening to #BBF. Dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo! Good evening everyone! Shalom, glory, and karam! Pang nakikinig sa'yo, kalma lang. Nandito kaming mga tropa mo. Bless,